Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Panginoon ng Katotohanan. Kabanata 1. Isang umaga sa pamilihan ng lungsod ng Jura. Isang malaking lungsod na pinamumunuan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya ng dukado ang pamilyang Burton dahilan kung bakit laging masikip at abala ang kanilang pamilihan. Sa gitna ng sigawan ng mga nagtitinda at dagsa ng mga mamimili, sari-saring usapan ang maririnig. Ngunit isang paksa ang nangingibabaw sa lahat, ano ang mangyayari sa paligsahang gaganapin ngayong taon ni Duke Alton? Hoy! Sino sa tingin mo ang mananalo sa paligsahang pambata ngayong taon? Meron pa bang iba? Siyempre si Robin Burton. Hey alternasyon, tama ka, kamakailan lang ay nagkaroon ng tunay na henyo ang pamilyang Burton. Kahit marami pang magaling sa kanyang henerasyon, siya'y sadyang napakalakas. Haha, kahit ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nahihirapang tapatan siya. Ang mga Burton, o alternasyon, naiinggit talaga ako sa kanila. Sa loob ng 1,000 taon ay hindi naging maganda ang kapalaran nila, pero aaminin ko, mukhang kayang baguhin ng batang ito ang kanilang tadhana. Tuldok 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 tuldok. Mga usapang tulad nito ang maririnig sa buong bayan. Bagaman ang paligsahan ay tila pang simbolo lamang, para sa mga kabataan ay ito ang lahat. Samantala, 2 binatilyo ang naglalakad sa pangunahing kalsada ng pamilihan, parehong nakangiti. Narinig mo yun, Robin? Mukhang napagdesisyonan na ang pagkapanalo mo bago ka pa sumampa sa entablado. Kahit matalik na kaibigan siya ni Robin mula pagkabata, ang simpleng paglalakad sa tabi niya ngayon ay tila mabigat na sa kanyang kalooban. Ngunit, tandaan, si Robin, ay hindi pa kailanman nakipaglaban sa buong buhay niya. Palagi siyang 2 o 3 antas na mas mataas kaysa mga kaedad niya, kaya't natatakot lumapit sa kanya ang mga kapwa-bata. Ang mga mas matatanda naman ay hindi nang ahas, sa takot na isipin ng pamilyang Burton na inaapi nila ang kanilang unang henyo, na maaaring humantong pa sa kamatayan. Kung iba siguro siya, baka sinubukan niyang hamanin ang mas matatanda, gaya ng kwento ng mga banal at pantas noong kabataan nila. Ngunit hindi niya iyon ginawa. Mas pinili niyang manatili sa kanyang maliit na bahay, halos nag-iisa sa buong buhay niya. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa o iniisip niya. Ngunit isa lang ang malinaw, siya pa rin ang numero 1 henyo pagdating sa bilis ng pagsasanay, at ito ay hindi na mapapabulaanan. Tumawa si Robin. Wala nga akong balak sumali sa paligsahang iyon. Hoy, Billy, bakit hindi ikaw ang sumali? Sa tingin ko may tsansa ka. Ako. Tigilan mo nga ako, ikaw lang ang tanging henyo ng ating henerasyon na umabot na sa ika-10 antas ng Energy Foundation. Lahat sa buong dukado ng Alton ay nakarinig na tungkol sa iyo. Ang kasunod na pinakamalakas sa ating kabataan ay nasa ika-7 antas pa lang, at mas matanda pa sa iyo ng 1 taon. Ako, halos nasa ika-5 pa lang, baka bugbugin lang ako nang hindi na ako makilala ng nanay ko, malungkot niyang sagot habang umiling. Tiningnan siya ni Robin na nakataas ang kilay. So what? Basta gawin mo ang makakaya mo, hindi ba iyon ang mahalaga? Hindi talaga ako pupunta, walang nakakangganyo roon. At saka, hindi rin ako interesado sa mga premyo. Halos maiyak si Billy. Ano, 10 dekalidad na alipin at 1,000 gintong barya, hindi na ba sapat iyon para sa kamahalan mo? Haha, para saan ang mga alipin? Bata pa ako, hindi ko sila kailangan. Kahit 10,000 barya pa iyan, wala akong pakialam. Mas pipiliin ko pang maglaan ng oras sa pagsasanay kaysa sa kalokohan. Sandali siyang napatigil si Billy, saka ngumiti at mabilis na sumunod kay Robin na nauna ng ilang hakbang. Saan man magpunta si Robin, siya ang sentro ng atensyon. Paano nga ba hindi? Ang numero 1 henyo ng buong dukado. Hindi lang iyon, kahit sa antas ng buong kaharian ng Black Sun, kabilang siya sa mga pinakamalakas sa kanyang henerasyon. Idagdag pa ang kanyang matipuno at matikas na pangangatawan, matalim at mayabang na mga mata, at ang presensya niyang likas na nangingibabaw.
Dahil dito, siya ay huwaran ng maraming binata, at pangarap na asawa ng napakaraming dalaga. Pagkatapos ng oras na inilaan niya para magpahinga, tumayo si Robin at dahan-daang tumingin sa paligid, parang gustong ukitin sa isipan ang lahat ng kanyang nakikita. Sino ba ang nakakaalam, bulong niya sa sarili, baka ito na ang huling beses kong makita ang tanawing ito. Kasama si Billy, tumungo siya sa lupain ng Burton. Ang lupain ay may lawak na halos 1 kilometro kwadrado, puno ng mga bahay, bodega, at iba't ibang gusali, na napapalibutan ng matataas na pader, isang lungsod sa loob ng lungsod. Makatwiran lang ito, 6,000 taon na ang kasaysayan ng pamilya, at ang mga may apelyidong Burton ay aabot ng ilang 10,000. Hindi pa kabilang dito ang kanilang mga alipin, bearang sundalo, at iba pa. Sa katunayan, hindi na kayang maglaman ng panloob na lungsod ang lahat ng iyon. Nang makita ng mga bantay si Robin, ang kanilang idolo, agad nilang iniwan ang ginagawa at pumwesto sa magkabilang gilid ng tarangkahan, sumasaludo na may malalaking ngiti sa mga labi. Ang binatang ito ang kanilang karangalan. Kahit sila'y mga alipin lamang ng Burton, maipagmamalaki nilang pinaglilangkuran nila ang nagningning sa buong dukado. Haha, Robin, nandyan ka pala, hinahanap na kita mula nang mabalitaan kong lumabas ka na sa maliit mong bahay. Saan ka ba galing? Tanong ng isang lalaking nasa gitna ng edad, ang kanyang ama. Kung may pinakamalaking nakinabang sa pagsikat ni Robin, walang duda na ito ay ang kanyang ama. Dati, isa lang siyang malayong kamag-anak sa pangunahing sangay ng Burton, isa sa libo-libo. Ngunit nang lumitaw ang kanyang anak, tumaas ang kanyang posisyon at nakuha ang respeto ng lahat. Higit pa rito, malaki rin ang nadagdag sa kanyang buwanang allowance. Ngunit hindi iyon ginamit sa tamang paraan, tulad ng pagsuporta kay Robin. Bagkus, ginugol niya iyon sa pakikipag-asawa muli at pagbili ng mga babaeng alipin, na ang dahilan daw ay para makapanganak pa ng isa pang henyo na katulad ni Robin. Hinayaan na lang siya ng mga tao kahit hinahamak siya, dahil baka sakali nga namang maulit ang kanyang swerte, at makapanganak muli ng henyo. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon si Robin ng 12 kapatid sa ama, ngunit wala isa man sa kanila ang may natatanging talento. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa kanyang misyon. Bagaman normal ang polygamya at pagkakaroon ng mga aliping babae, hindi gusto ni Robin na baliwalain ng kanyang ama ang kanyang ina dahil lamang sa kanya, at lalong hindi niya nagustuhan ang ideya na itinuring siya ng kanyang ama na isang bagay na nagawa, at maaaring ulitin. Magandang umaga, ama, bati ni Robin na may ngiti pa rin. Katatapos ko lang ng aking pagsasanay ngayong araw kaya naisip kong maglakad-lakad. May kailangan ba kayo sa akin? Lumapit ang kanyang ama, amoy alak. Hehe, gusto ko lang itanong kung naghahanda ka na para sa paligsahan. Sasali ka naman, hindi ba? Hindi, sagot ni Robin, nakangiti pa rin. Ha, nagbibiro ka ba? Alam kong sasabihin mo iyan, pero isipin mo naman. 1,000 gintong barya at 10 dekalidad na alipin ang premyo. Naiintindihan mo ba ang halaga niyan? Kahit ang allowance ko buwan-buwan, hindi man lang lalampas sa 50 gintong barya. Sigaw ng kanyang ama, namumula ang mukha na parang handa ng sugurin ang kanyang anak. Hindi ko kailangan ng pera. Hanggat wala pa akong 16, ibinibigay naman ng pamilya ang lahat ng pangangailangan ko sa pagsasanay. Bakit ko pa aaksayahin ang oras ko sa isang walang saysay na bagay? Kung ayaw mo ng pera, ipanalo mo na lang at ibigay sa akin. Tumataas na ang gastusin ng iyong ama, alam mo yan, hehe. Paumanhin, ama, sisipagin na akong mag-aral ng mga batas ng langit, kaya hindi ko na kayang sayangin ang oras ko sa iba. Sa puntong iyon, naubos na ang pasensya ng kanyang ama at itinaas ang mga kamay, handang sampilan ang kanyang anak. Susuwayin mo na naman ang iyong ama, walang utang na loob na bata ka. Kabanata 2. Robin, pinapapunta ka ng patriarka, Ham. Anong nangyayari dito? Isang tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang lalaking nasa katamtamang edad na may makapal na balbas na papalapit. Wala, Tio, pupunta na ako agad sa patriarka. Paalam na, ama,
sagot ni Robin habang nakangiti pa rin, saka tumungo sa manor ng patriarka, iniiwan ang kanyang bahagyang lasing na ama na nagngangalit ang mga ngipin. Sa daan, patuloy siyang tumatango sa lahat ng kanyang nakakasalubong. Sila man ay bumabati sa kanya sa iba't ibang paraan, ang mga matatanda ay ngumumungiti at tumatango, ang mga kabataan ay bumabati ng malakas, at ang ilan sa mga mahihina ay umuyuko pa sa harap niya. Magandang araw, Tio Murphy, narinig kong pinapatawag ako ng patriarka. Tanong ni Robin sa bantay nang marating ang isang napakalaking gusali. Oh, Ginoong Robin, pakiusap, huwag mo na akong tawaging Tio. Isa lang akong bantay dito, at oo, hinihintay ka ng amo sa loob. Pasok ka, sagot ni Murphy na may halakhak at pinangunahan si Robin papasok. Tuldok tuldok tuldok. Pumasok si Robin sa opisina at tumingin sa paligid, sa kanyang paningin ay napakagarbo pa rin ng lugar, puno ng mga nakadisplay na ulo ng halimaw at mamahaling anti-gang gamit. Sa gitna ng silid, nakaupo ang isang matandang lalaki na nakangiti mula sa likod ng mesa. Maligayang pagdating, Robin, parang napakahirap ka talagang makita. Pasensya na, nagretiro ako kamakailan para makapag-breakthrough sa ika-10 antas. Kaya hindi ako pwedeng gambling, sagot ni Robin habang kinakamot ang ulo. Haha, ayos lang, natutuwa ako at narating mo ang ika-10 antas. Halika, umupo ka, kailangan nating mag-usap. Patriarka, kung balak niyo po akong kumbansihin na sumali sa paligsahan, huwag na. Sayang lang ang oras ninyo. Ang paligsahan. Kailangan mo pa bang sumali? Kahit hindi ka sumali, sino ang may lakas ng loob na sabihing mas magaling siya kaysa sayo? Kung gusto mo ng 1,000 gintong barya at 10 alipin, ibibigay ko agad sa iyo. Salamat po, pero sapat na para sa akin ang normal na allowance na naaayon sa aking edad, sagot ni Robin ng bahagyang nakangiti habang nauupo sa harap ng patriarka. Hey alternasyon, lagi kang ganyan. Ang buwanang allowance mo ay mas mataas pa kaysa sa isang mersenaryo, bakit hindi ko taasan pa? Narating mo ang antas mo halos nang walang suporta, nanginginig ako tuwing iniisip ko kung ano pa ang maabot mo kung ibubuhos ko lahat ng yaman ng pamilya para sayo. Pero habang buhay ko naman kayong pagkakautangan kong ganon, hindi ko gusto ng ganon. Natahimik ang patriarka at matagal na tinitigan si Robin, walang masabi. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganitong usapan. Lagi niyang sinusubukang muli, umaasang magbabago ang isip ni Robin. Sa totoo lang, bukod sa simpleng buwanang allowance at pangkaraniwang teknikong ibinibigay maging sa mga alipin, wala talagang ibinibigay na suporta kay Robin. Sa katunayan, masasabi pang sobra-sobra na ang naibalik ni Robin sa pamilya sa pamamagitan ng kanyang pangalan at katanyagan, na malaking nakatulong sa negosyo ng pamilya. Lagi sanang nais ng patriarka na buhusan siya ng yaman at mapagkukunan, ngunit lagi siyang tinatanggihan ni Robin. Lagi niyang iniisip kung bakit, dahil ba sa ama nitong hanggal na nagpawala ng kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang. O dahil ba sa kanyang pagmamataas bilang isang henyo? O pareho? Ang ipinakita ni Robin ay dalisay na talento, wala siyang espesyal na guro o natagpo ang pambihirang teknik, bagkus ay ipinanganak na may kaluluwa na higit na mas malakas kaysa karaniwan, kaya mas mabilis niyang natutuklasan ang tamang landas. Kung ganun, kaya talaga kitang pinatawag ay upang tanungin ka tungkol sa iyong susunod na landas. Pagdating sa ika-10 antas, kailangan mong pumili ng isang minor heavenly law na siyang magiging haligi ng susunod mong mga antas. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Anong ibig mong sabihin na hindi pa? Ang mga tagasanay ng enerhiya ay pumipili na ng kanilang landas mula sa ika-5 antas at nagsisimula na ng mga simpleng paghahanda bago pa umabot sa ika-10. Bakit ang tagal mo? Anuman, alin bang minor law ang gusto mo? Kukunin ko ang teknik nito para sa iyo. Panipi tuldok-tuldok. Ayoko ng minor law cultivation technique, sabi ni Robin nang may pag-aalinlangan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo gusto ang mga meron tayo. Kung ganun alin ang nais mo? Hahanapan kita. Gusto kong tuklasin ang sarili kong law, malalim na hininga ang pinakawala ni Robin at sinabi, ito na ang sandaling pinakanatatakot niya.
Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng pamilya at napasigaw, ano ang sinabi mo? Ang pagtuklas ng batas at paglikha ng mga teknik nito ay tungkulin ng mga pantas. Maging ako, wala pang kakayahan para tuklasin ang mga batas. Halos gusto siyang sakalin ng patriarka nang marinig ang sinabi ni Robin. Sa mundo ay napakaraming landas ng kalangitan, at bawat isa ay may pangunahing batas at di mabilang na minor laws. Halimbawa, ang landas ng tubig ay may pangunahing batas na tinatawag ding tubig, samantalang ang mga gaya ng hamog, agos ng bukal, at patak ng ulan ay mga minor heavenly laws. Ayon sa kasalukuyang pananaliksik at kahusayan ng teknik upang kontrolin ito, doon nakasalalay ang lakas ng isang mandirigma. Totoo, maraming hindi pa natutuklas ang batas, ngunit ito'y gawain ng mga pantas na nasa tuktok ng mundo. Sila ang may kaalaman, kapangyarihan, at panahon upang magnilay, kilalanin ang mga batas, saliksikin ito ng buo, at saka ipasa ang teknik ng paggamit nito sa kanilang mga tagasunod at angkan. Halimbawa, ang kasalukuyang hari ng kaharian ng itim na araw ay ginugol ang ilang dekada upang matuklasan ang dalawang minor laws, far shards at reflected beam. Ngunit isang batang wala pang naitatayong mga haligi ang gustong magtuklas ng sariling batas. Hindi pa naririnig ito kailanman, at kung marinig man, itataboy siya kaagad. Imposible. Tigilan mo yang kalokohan, huwag mong hayaang mailigaw ka ng sarili mong isip. Alam ko ang kahihinatnan ng sinabi ko, patriarka, ngunit napagpasyahan ko na. Ikaw, gusto mo lang bang itapon ang lahat ng meron ka? Bakit? Dahil ayoko sa KINADIDIRIHANG buhay na ito. Ano bang maganda sa pagiging pinakamalakas? Hindi, mas tama sigurong sabihing pinakamalakas ako sa henerasyon dito, pero sa iba pang 9 na dukado ng kaharian ng itim na araw o sa 7 kaharian at 4 na imperyo, marami pang henyo tulad ko o mas mahusay pa. Bawat taon may mga bagong henyo, lahat sumusunod sa parehong landas. Ano bang mababago sa mundo kung ganun? Para saan pa ang magsanay at lumakas, para makipagsuntukan dito at makipagpaligsahan doon? Tuldok-tuldok. Ang lahat ng nakamtan ko mula sa pagiging henyo ay isang buhay na walang kaibigan o minamahal. Ang mga kasing edad ko ay galit sa akin, at ang mga nakatatanda naman ay pilit akong ginagamit, para saan? Anong mangyayari kapag lumaki ako at dumaan sa parehong yapek? Maging katulad ng tatay ko, maging isang kabayong pampalahi para magkaanak ng mga may talento at ipaulit ang siklo. O baka maging tulad mo at mamahala sa negosyong minana. Hindi, iyan ang gusto ko. Hindi yan ang dahilan ng pagkakasilang ko. Pumutok ang galit ni Robin, na ikinagulat ng patriarka. Hindi alam ng patriarka ang sasabihin, tahimik at laging nakangiti si Robin, hindi ba? Tahimik lang niyang tinatapos ang gawain at tahimik ding sumusulong sa pagsasanay. Siya ang perpektong miyembro ng anumang pamilya. Palaon na palang bulkan na handang sumabog. Tahimik na nag-isip si Patriarka Brian saka nagsabi, hindi mo nauunawaan ang kahihinatnan ng desisyon mo. Ang pagtuklas ng isang minor law ay tumatagal ng 20 taon para sa isang pantas, at hindi ka makakausad sa antas 11 nang hindi pumipili ng batas para maitayo ang mga haligi mo, ibig mong ihinto ang iyong pagsasanay ng ilang dekada. Isa itong krimen laban sa sarili mo, laban sa iyong ina, laban sa buong pamilya. Sigaw ng patriarka, na ikinatakot ng mga bantay sa labas. Hindi kalakihan ngunit hindi rin kaliitan ang pamilyang Burton sa kaharian ng itim na araw. Sa 6,000 taong kasaysayan, 2 beses silang ginawaran ng titulong Marcus dahil sa dami ng lupaing na kontrol ng kanilang mga ninuno. Ngunit sa tuwing may masamang henerasyon ng mga tagapagmana, nawawala rin ang lahat sa pamamagitan ng digmaan o pagsusugal at pagbebenta, hanggang sa muling bumalik sa kasalukuyang antas, isang earldom lamang. Ang patriarka ng pamilyang Burton ay si Earl Brian. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, lahat ng miyembro ng pamilya ay naghahangad na muling makuha ang mga lupa at ibalik ang titulong Marcus sa ikatlong pagkakataon. Malaking tagumpay iyon na maaari na nilang ipagmalaki hanggang kamatayan.
Mataas ang pag-asa ng patriarka kay Robin na maging mataas na antas na santo o maging pantas balang araw, at pamunuan sila tungo sa mithiin nila. Ngunit hindi niya inakalang haantong dito. O baka nga alam niya, dahil si Robin ay laging tumatangging lumaban sa mga walang saysay na laban. Ayaw niya lang tanggapin ang katotohanan. Kabanata 3. Nanahimik si Robin sandali sa harap ng pagsigaw ng patriarka, saka nagsabi. Pinag-isipan ko na ang lahat ng ito, ang aking ina ay isa pa rin sa mga opisyal na asawa ng aking ama at hindi siya mapapahamak hanggat nasa loob siya ng lupaing sakop ng pamilya. Tungkol naman sa pamilya, babayaran ko ang aking pagkawala matapos kong makamit ang aking layunin. Tungkol naman sa akin, alam kong ang pag-aaksaya ng 20 taon ng aking buhay ay gagawin akong karaniwang tao kapag umabot ako sa antas 11, ngunit iyon ang aking pinili at hindi ko ito pagsisisihan. Ha! Ha! 20 taon. Ganoon katagal inaabot ng mga pantas upang matuklasan ang pinakakaraniwang maliit na batas. Ikaw, isang batang nasa antas 10, iniisip mong tatagal ka lang ng 20 taon. Alam kong ipinanganak kang may kaluluwang mas malakas kaysa karaniwan at mabilis kang makaunawa, pero ilalagay mo ang sarili mo sa parehong antas ng mga pantas. Robin, binaygo mo ako, inisip kong mas matalino ka kaysa rito. Galit na tumawa si Patriarka Brian at malakas na binangga ang kanyang mesa. 20 taon para tuklasin at saliksikin ang isang batas hanggang sa kaya na itong kontrolin. Kahit ipagpalagay na binigyan siya ng kanyang malakas na espiritu ng ganitong kakayahan at talagang nagawa niya ito, ano pagkatapos? Sa edad na hindi bababa sa 34, nasa antas 11 pa rin siya, at ang kanyang mga haligi ay batay sa isang maliit na batas na hindi pa ganap na nasasaliksik. Ito ay simpleng basura. Habang lalong iniisip ng pinuno ng pamilya ang sitwasyon, lalo siyang nagagalit. Babayaran ko kayo sa aking pagkawala matapos kong makamit ang aking layunin, anong kabayaran ang sinasabi niya? Ano ang magagawa ng isang basurang nasa kalagitnaang edad? Ano ang maibibigay niya sa pamilya noon? Ilagay siya bilang bantay sa tarangkahan. Robin, alam kong hindi ka pag-aari ng pamilya at ayon sa mga patakaran, maaari mong gawin ang gusto mo basta't babalik ka kapag kailangang ipagtanggol ang pamilya, pero ako, nakikiusap ako, pag-isipan mo ulit. Bakit hindi ka muna umupo kasama ang iyong ina at kausapin siya, ha? Isang tunay na anyo ng pagsusumamo ang lumitaw sa mukha ng patriarka sa loob ng ilang sandali. Lubhang nagulat si Robin sa mga salitang iyon, ito ay hindi lamang isang matandang lalaki kundi isang kagalang-galang na earl. Isang taong namumuno sa malawak na lupa, mga minahan, at mga lungsod, tiyak na hindi madaling bigkasan ang mga salitang iyon. Sige, pag-iisipan ko pa. Kung wala ng iba, paumanhin, iiwan na kita upang gawin ang mas mahahalagang bagay, sabi ni Robin, matapos niyang ibalik ang ngiti na lagi nang nasa kanyang mukha. Nang makita ng patriarka ang kanyang asal, nagpasya na siyang huwag na siyang pilitin pa. Sige, umaasa akong bumalik ka sa tamang pag-iisip bago maging huli ang lahat. Umalis ka na. Gitling. Sa isang malaking bakuran, nakaupo si Robin sa tabi ng kanyang ina at ikinwento ang kanyang pagtatalo sa patriarka. Ito lamang ang taong maaari niyang kausapin ng malaya, alam niyang hindi siya nito kinamumuhian o nais gamitin. Anak ko, sabihin mo ng direkta sa iyong ina, may pag-asa bang baguhin mo ang iyong desisyon? Panipi tuldok. Wala. Malungkot na tumingin si Robin at umiling. Hindi alam ng kanyang ina kung ano ang sasabihin. Labis siyang nagdusa bago pa man ipanganak si Robin dahil sa kanyang lasenggerong ama na patuloy na binubugbog siya ng walang dahilan. Lalong lumala ang kanyang paghihirap matapos ipanganak si Robin, dahil hawak ng kanyang ama ang mas maraming pera at lalo pang lumobo ang gastos nito sa alak at kababaihan. Ngunit kahit paano, ngayon ay may pag-asa na siya, na makita si Robin na maging mas kilala at iginagalang, marahil balang araw ay maging patriarka ng mga Burton. Kung ganoon, gawin mo ang sa tingin mo ay tama, susuportahan ka ng iyong ina anuman ang piliin mo. Sa wakas, isang time ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang dumadaloy ang kanyang mga luha at niyakap ang kanyang anak.
Kilalang-kilala niya ang kanyang anak, hindi siya interesado sa mga kompetisyon, pamumuno sa pamilya, at iba pa. Masyadong matalino si Robin na wala siyang nakikitang makakaunawa sa kanya. Kahit siya, hindi niya lubos na maunawaan kung ano talaga ang nais nito. Marahil hindi ganoon kasama ang desisyon ni Robin. At least, makalalayo siya sa lahat ng pressure na kinakaharap niya, makapagsisimula ng sarili niyang pamilya sa ibang lugar, at mamuhay ng isang payapang maliit na buhay, o iyon man lang ang kanyang inaasahan. Hindi nagpatak si Robin ng kahit isang luha habang niyayakap ang kanyang ina. Hindi naman talaga sila naging malapit, dahil simula nang lumitaw ang kanyang malakas na kaluluwa sa edad na 3, kinuha na siya para sa matinding pagsasanay, pagsusulit, at walang katapusang pagre-retiro, na nagpatuyo ng kanyang emosyon at buhay. Bawat isa sa kanyang edad ay ninanais ang kanyang talento at kinasusuklaman siya dahil dito. Ngunit may mga pagkakataong ninanais niyang isa na lang siyang karaniwang tao. Gitling-gitling-gitling. Pagkaraan ng halos 20 minuto ng pakikipag-usap sa kanyang ina, bumalik si Robin sa sariling bahay at umupo sa meditasyong posisyon sa harap ng maliit na lawa sa kanyang bakuran, nag-iisip. Anong uri ng batas ang dapat kong piliin? Maghanap sa mga maliit na batas ng landas ng apoy. Hindi, marami na ang gumawa noon. Landas ng tubig, hangin. Marami na rin noon, kung isusugal ko ang lahat para sa isang bagong batas, dapat bago rin ang mismong landas. Nang maisip niya iyon, parang nabura ang kanyang isipan. Isang bagong landas. Kahit isang maliit na, makalangit na batas ng mga kilalang landas ay inaabot ng mga pantas ng maraming dekada upang matapos saliksikin. Ang kasaysayan ng kilalang mundo ay umaabot ng halos 50,000 taon. Sa panahong ito, nakadiscover ang mga pantas ng humigit kumulang 20 makalangit na landas, na 4 lamang sa kanila ang ganap na natuklasan ng mga pangunahing batas, at wala pang 1,000 maliit na batas ang nakumpleto. Oo, ang pagtuklas ng potensyal ng isang landas ay hindi nangangahulugang maaari mo na itong ganap na kontrolin. Tulad ng makalangit na landas ng espasyo, alam ng bawat pantas ang pag-iral nito ngunit wala pang nakapagtapos ng pagsasaliksik kahit sa isang pangunahing batas nito, lalo na sa isang maliit na batas. Ito ba, totoo bang baliw ako, gaya ng iniisip ng iba? Isa lang akong binatilyo, paano ko tutuklasan ang isang buong landas? Hindi, paano ko nga ba nagawang isipin ito? Mahalagang tandaan na bawat isa sa mga sinaunang pantas na nakadiscover ng pangunahing batas ay naging emperador sa kanilang panahon, naghahari sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit ng walang kakompetensya, kahit na kaya lamang nilang gamitin ang unang antas ng batas, at sa limitadong paraan. Sapagkat ang tanging paraan upang malayang magamit ang isang batas ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga haligi ng antas 11 gamit ito. Wala pang nakatuklas ng makalangit na landas o nakatapos ng isang pangunahing batas sa edad o antas na katulad ni Robin. Sa halip, nagsisimula lamang sila matapos maabot ang mataas na antas ng kultibasyon at umaabot ng daan-daang o libu-libong taon ang kanilang pananaliksik. Namangha si Robin sa kanyang naisip, ngunit agad din siyang kumalma. Hindi ba't iyon nga ang kanyang nais mula sa simula? Ang pagkabagot ng pagiging nag-iisa sa tuktok ay halos pumatay sa kanya. Ang nais niya ay ang pagkakataong maging isang alamat at iwanan ang kanyang pangalan sa kasaysayan. O mamatay sa isang madilim na eskinita at tapusin na lang ang lahat. Tinanggihan niyang may sulat ang kanyang buhay sa isang kulay abong pahina. Tumanggi siyang mabuhay sa gitna ng mabababaw na kompetisyon ng kabataan at mababaw na alitan sa lupa at negosyo. Tagumpay o kamatayan, lahat o wala. Ang pananatili rito at pag-iisip ay walang maitutulong. Kailangan kong makahanap ng angkop na kapaligiran upang magnilay sa mga makalangit na batas at hanapin ang hinahanap ko, naisip ni Robin. Gitling-gitling-gitling. At doon niya pinagtibay ang kanyang desisyon. O masasabing, kinumpirma niya ito. Nasa kanyang isipan na ito mula pa noong siya'y 8 taong gulang, ang taon na binago niya ng bahagya ang pamamaraan ng kultibasyon ng pamilya upang makakuha ng mas maraming enerhiya sa mas maikling oras, isang teknik na ipinamana ng libu-libong taon. Mula noon, mas ginugol niya ang oras sa pagbabago ng teknik kaysa sa aktwal na pagkultibado.
Ito ang naging tanging ligaya niya sa buhay, ang pakiramdam ng paglikha ng bago ay mas kasiya siya kaysa sa sinasabi ng kanyang mga nakatatanda na dapat niyang gawin. Tungkol naman sa kanyang kahangahangang bilis ng kultibasyon. Isa lamang itong epekto ng binagong teknik. Ngunit hindi niya sinabi ito kanino man, dahil walang silbi ang kanyang ama, wala siyang makakapagtanggol sa kanya. Natakot siyang magamit bilang isang makina habang buhay. Oo, mahal niya ang proseso ng pananaliksik, ngunit nais niya itong gawin sa sarili niyang paraan, hindi dahil may matandang nag-uutos na baguhin ito o likhain iyon. Hindi kailanman papayag ang kanyang pride. Hindi siya papayag. Gitling gitling gitling. Kinabukasan ng umaga, ang una niyang ginawa ay pumunta sa kanyang ina, niyakap siya ng huling beses, at pagkatapos ay pumunta sa kaisa-isa niyang kaibigan na si Billy. Hiningi niyang iparating sa patriarka ang mensaheng, nagpasya na si Robin at aalis. Ngayong araw para sa pagsasanay. Kahit hindi naintindihan ni Billy, pumayag siyang ihatid ang mensahe. Hindi niya namalaya na ang simpleng pamamaalam na iyon ay magtatagal ng napakahabang panahon. Kabanata 4. Sa 100 malapit sa isang maliit na nayon, mga 100 kilometro mula sa lungsod ng Jura, may isang gwapong binatilyo na may malaking bag sa kanyang likod, naglalakad ng pasuray-suray. Mga hakbang patungo sa walang kapantay na tagumpay, o kamatayan. Sa bawat hakbang ay muling sinusuri ni Robin ang kanyang mga desisyon at tinatanong ang sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa. Paminsan-minsan ay titigil siya sandali hanggang makahanap ng sapat na tapang upang muling igalaw ang kanyang mga paa nang hindi lumilingon. Isa itong napakahirap na desisyon. Marahil kung nagkaroon siya ng isang tunay na kaibigan o kahit man lang magandang relasyon sa kanyang mga magulang, hindi niya pipiliin ang landas na ito. Ngunit ito ang kanyang kapalaran na hindi na mababago, kaya't ang maaari lamang niyang kontrolin ay ang darating. At ang susunod na naghihintay para sa kanya ay ilang dekadang meditasyon. Para sa isang karaniwang binata, ito ay kahulugan ng salitang pagpapahirap. Wala siyang natagpuang puwersa upang magpatuloy maliban sa kanyang matatag na kalooban, at wala rin siyang babalikan. Ang kanyang piniling destinasyon ay ang panlabas na sonang hayop, isang masukal na lugar mga 300 kilometro mula sa lungsod ng Jura, puno ng mga bundok, latian, at kagubatan. Hindi man ito napakalawak, ngunit ipinagbabawal ito sa mga mas mababa sa antas 6. Gayunpaman, ito ay ligtas para sa isang tagapaglinang ng enerhiya na nasa antas 10. Ang mga halimaw doon ay karaniwang pinagkukunan lamang ng karne para sa kanya, at ang kakulangan ng mga tao ay ginagawa itong perpektong lugar upang mamuhay ng mag-isa sa loob ng mahabang panahon. Gitling gitling gitling. Makalipas ang ilang araw, narating na niya ang gilid ng sonang hayop. Matapos ang ilang sandaling pag-aatubili ay nagpasya siyang pumasok at nagsimulang maghanap ng kanyang bagong tahanan para sa mga darating na taon. Hindi naman siya mapili, kahit butas lang sa bundok ay sapat na. Ngunit kahit ganoon, inabot siya ng ilang araw bago nakahanap ng disenteng kuweba na sapat ang taas mula sa lupa. Totoo nga na tirahan ito ng 2 antas 7 na snapping bears, pero madali niya itong nilipol at inangkin ang kuweba. Gitling gitling gitling. Umupo si Robin ng malalim sa kuweba sa posisyong nagmemeditasyon, nakatitig sa bungad. Naisip niya, ano na, Robin? Aling landas ang tatahakin mo? Siguro, landas ng mga halaman. Hindi, pareho lang ito ng mga landas ng mga natural na elemento tulad ng hangin at tubig. Kailangan ko ng bago. Sa kanyang antas, kaya niyang magmeditasyon ng ilang araw nang hindi kumakain o umiinom, at iyon nga ang ginawa niya. Pagkaraan ng 5 araw na walang tagumpay, umatungal ang kanyang sikmura. Ay nako, hindi ko mababago ang mundo nang walang laman ng tiyan. Kumuha siya ng malaking piraso ng karne ng oso na kanyang pinatuyo, nagtungo sa bungad ng kuweba, nagsindi ng apoy, at nag-ihaw ng kanyang unang maayos na pagkain makalipas ang ilang araw. Ngunit bago niya makagat ang unang subo, nakarinig siya ng malakas na sigaw ng babae mula sa malayo. Anong ginagawa ng isang dalaga sa ganitong lugar? Bulong niya bago siya mabilis na tumakbo patungo sa pinagmulan ng tinig. Mga 200 metro ang layo,
Isang dalaga ang tumatakbo ng ubos lakas habang hinahabol ng isang dambuhalang batik-batik na leopardo. Sa tuwing susubukan nitong kagatin siya, sisiga siya, tatamaan ito sa ulo, at tatakbo ulit ng mas mabilis. Nagulat si Robin sa tanawin. Ang dambuhalang leopardo ay nasa antas siyam. Ngunit ang mas ikinabigla niya ay ang dalaga mismo, mga 15 taong gulang. Ngunit nasa antas siyam din. Isang babaeng may talento na halos ka-level niya ay tiyak na kilala dapat, ngunit ngayon niya lang ito nakita. Hindi na siya nag-isip pa ng detalye, alam niyang kailangan niyang iligtas ang dalaga. Kahit wala siyang karanasan sa labanan, may utak naman siya. Pinili niya ang tamang sandali nang muling umatake ang leopardo, saka siya tumalon at pinukpok ito ng isang suntok mula sa isang primitibong sining pandigma na kanyang natutunan. Narinig ng dalaga ang daing ng halimaw, napahinto siya, at nang makita niyang bumaon ang ulo ng tigre sa isang suntok ni Robin, alam niyang ligtas na siya. Lumapit siya at nagsalita, "Hoy ikaw, sinong nagsabing tulungan mo ako? Sinira mo ang pagsasanay ko." Nakapamaywang niyang sabi na may inis. Tiningnan siya ni Robin ng mabuti. Maganda nga siya, katamtamang tangkad, may maamo at kaakit-akit na mukha. Bagaman maliit pa ang kanyang dibdib, siya ay isang kaakit-akit na dalaga. Dahil si Robin ay halos lumaki sa pag-iisa at pagsasanay, wala siyang karanasan sa pakikitungo sa mga babae, lalo na sa magaganda. Pasensya na, nakita kitang sumisigaw kaya tinulungan kita. Hindi ba dapat? Ani niya na may pilit ng ngiti habang kinakamot ang ulo. Ewan, nandito ako para sa survival training tapos ginulo mo. Bumawi ka. Anong gusto mo? Malamig niyang tugon. Sa isip niya, hindi niya deserve na pagsalitaan ng ganoon, lalo na't niligtas niya ito. Marunong ka bang magluto? Ha? Gulat na tanong ni Robin. Hindi niya inasahan iyon. Marunong ka o hindi? Muli nitong sambit habang nakakunot ang noo. Sa tingin ko, oo. Ayos. Tinanggap ko na ang imbitasyon mo. Isang buwan na akong walang matinong pagkain. Anong imbi? Sige na nga, sumunod ka na lang. Nagpaobeye si Robin. Gitling. Hindi ka pala ganap na walang silbi. Masarap ito. Ani ng dalaga habang kumakain ng karne. Halos walang asin at basta lang inihaw sa apoy. Ano bang kinakain mo nitong mga nakaraang araw? Gulat na tanong ni Robin. Mga gulay o hilaw na karne lang. Sinusubukan akong patayin ng mga matandang iyon. Sagot ng dalaga habang nilalantakan pa ang isa pang malaking piraso. Mga matatanda ang gustong pumatay sa'yo. May humahabol sa'yo. Nag-aalalang tanong ni Robin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung matatanda sa pamilya namin. Pinapunta nila ako dito kasi raw, masyado akong sanay sa marangyang buhay. Ipapakita ko sa kanila na mali sila. May isa ba sa kanila dito ngayon? Yuzisa ni Robin. Siyempre. At hindi naman nila hahayaang mapatay ang magandang dilag na ito. Si Tito Brown siguradong nakatago riyan sa mga puno o nasa ilalim ng mga batong iyon alternasyon. Tahimik na napaisip si Robin. Hindi niya alam kung paano siya kakausapin. Hindi kita natatandaan na nakita sa mga mahahalagang pagtitipon sa Duchy of Alton, taga saan ka ba? Hahaha, para kang lolo kung magsalita, parang palagi kang uma-attend ng mga importanteng event. Nakakahiya ka, pero sige, hindi ako galing sa Duchy ninyo. Nandito lang ako para sa survival drills, tapos pupunta akong lungsod ng Jure para hamanin ang isang taong ang pangalan ay Robin Burton. Sabi nila siya ang pinakamagaling na talento ng siglo bla 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 alternasyon kaya nandito ako para ipakita kung sino talaga ang boss. Nagulat si Robin ng ilang beses sa simpleng pag-uusap na iyon. Una, tinawag siya nitong matanda, ngunit pinabayaan na lang niya. Ang taong nasa antas 10 ay maaaring mabuhay hanggang 150 taon at mananatiling bata ang anyo. Pangalawa, survival drill raw ngunit may bantay naman. Anong klaseng kalokohan iyon? Alam niyang hindi ito mamamatay kahit gusto pa nitong magpakamatay. At pangatlo, nasa lugar ito dahil sa kanya. Malamang hindi pa kumakalat ang balita na nakapasok na siya sa antas 10, kung hindi ay hindi siya basta. Hahamunin nito. Ang babaeng ito.
Kung bugbugin ko kaya siya at itali sa puno, magagalit ba si Tito Brown? Kabanata 5. Mabilis lumipas ang gabi matapos ang maikling pag-uusap na iyon, pagod na ang dalaga at agad na nakatulog. Samantalang nanatiling nakaupo si Robin sa harap ng kuweba sa posisyong meditatable, sinusubukang tuklasin ang mga batas sa paligid niya. Lahat ng nangyayari ay maaaring may ugnay sa isang makalangit na batas. Halimbawa, ang eksenang mga nalalaglag na dahon ay nakakuha ng kanyang pansin sa ilang sandali habang iniisip niya ang kanyang nakikita. Maaari ba itong iugnay sa landas ng hangin na nagdala sa mga dahon o sa landas ng tubig na nagpapatuyo sa mga dahon at nagiging marupok ang mga ito? At ang mga maliliit na batong gumugulong mula sa tuktok ng bundok, maaari bang ito ay sa landas ng grabidad, o sa mga landas ng hangin at tubig na nagpaluwag ng lupa? Kahit saan siya tumingin, nakakakita siya ng posibleng batas. Ngunit kahit alinmang maliit na makalangit na batas mula sa mga landas na iyon ay aabutin siya ng ilang dekada bago matapos, kaya hindi siya nagmadali na gumawa ng desisyon. Nanatili si Robin sa posisyong iyon ng ilang oras pa hanggang dumating ang umaga. Nang maramdaman niya ang bahagyang simoy ng hangin sa kanyang batok, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ng isang dalaga na 1 pulgada lamang ang layo sa kanya. "Wow! Anong ginagawa mo, babae?" Gulat ni Robin at agad umatras ng ilang hakbang. "Babae. Ako ay isang batang magandang dalaga, Emph. Anong ginagawa mo sa pagmumuni-muni, matandang lalaki? Gusto mong magmukhang misteryoso para maagaw ang puso ng magandang dalagang ito." Kahit ngayon, tinatanggihan pa rin ng dalaga ang ideya na ang lalaking nasa harapan niya ay kasing edad lamang niya, sapagkat ang ganitong talento ay dapat nasa isang palasyo na napapaligiran ng mga alipin at magagandang babae, hindi nakahandusay mag-isa sa isang kuweba. "Nakapagpahinga at kumain ka na ba? Lumayas ka na. Gusto kong bumalik sa ginagawa ko." "Oh, talaga nga, hindi ka marunong humarap sa mga kagandahan? Wala na iyon, ang pangalan ko ay Mila Bradley, bagaman hindi ko naman talaga kailangang sabihin, iniligtas mo ako at binigyan pa ng pagkain. Ayokong nakararamdam na may utang na loob ako. Kung sakaling may kailangan ka, hanapin mo ako, tutulungan kita ng 1 beses nang walang kondisyon." "Mila, ikaw ba ay anak ni Duke Bradley?" Gulat na tanong ni Robin, kahit hindi niya pa ito nakikita, syempre narinig na niya ang tungkol sa ipinagmamalaki ng dukado ng Bradley. "Haha, ngayon alam mo na kung gaano kagaling ang dalagang ito. Pero huli na, pupunta na ako sa lungsod ng Jura, alam matandang lalaki." Bago pa man matapos ang kanyang salita, tumalon ang dalaga patungong timog, kasunod ng isang mahinang anino na mabilis na kumikilos sa mga puno. Huminto ang anino bigla sa gitna ng kanyang paglalakbay, tumingin kay Robin at saka sa dalagang pinuprotektahan niya, parang pumipili sa pagitan ng dalawang pagpipilian, ngunit sa huli, napabuntong hininga siya at tahimik na sumunod sa dalaga. Pinanood sila ni Robin hanggang mawala sa kanyang paningin, saka siya ngumiti. "Sa tingin ko'y mabibigo siya kapag hindi niya matagpuan si Robin Burton, gusto kong makita ang kanyang reaksyon hehe, pero malamang ito na ang huli kong pagkikita sa kanya." Pagkatapos ay bumalik siya sa harap ng kanyang kuweba at muling nagsimulang magnilay. Gitling gitling gitling. At ganito ang kanyang naging buhay sa susunod na panahon. Uupo siya at magninilay ng sunod-sunod na araw, minsan ibubuko niya ang kanyang bibig na parang may naintindihan, saka ito agad isasara at magdudulot ng pagkakunot ng noo, minsan sisigaw siya, minsan tatayo at sisipain ang anumang bagay sa tabi niya bago bumalik sa kanyang posisyon. Araw-araw, buwan-buwan, nasanay na siya sa bago niyang siklo ng buhay, pagmumuni-muni, pangangaso, pagkain, kaunting tulog, at inuulit muli. Sa lungsod ng Jura, mas mabilis na nanahimik ang sitwasyon kaysa inaasahan niya. Dahil sanay na siyang mamuhay ng hiwalay, ang kanyang pagkawala ay hindi naman gaanong nakaapekto sa buhay ng marami. Sa katunayan, karamihan ay hindi alam na siya ay umalis hanggang isang eksentrikong dalaga ang dumating at naghayag na hinahamon niya ito, ngunit hindi siya sumagot. Marami ang tumawag sa kanya na duwag at kahihiyan ng lungsod,
na nag-udyok kay Earl Brian Burton na personal na lumabas at ipahayag na si Robin ay umalis sa lungsod para sa isang bukas na panahon ng pagsasanay at hindi niya alam kung kailan ito babalik, baka hindi na siya bumalik kailanman. Kumalat ang balita na parang bagyo sa buong lungsod at nakarating sa buong dukado ng Alton, hindi araw-araw lumilitaw ang ganitong klaseng henyo, ngunit ang isang ito ay naglaho kasing bilis ng kanyang pagsikat. Ngunit ito rin ay napag-usapan lamang ng mga kabataang may talento, at di nagtagal, lumubog at nawala ang pangalan ni Robin Burton. Isang karaniwang binatilyo sa ikasampung antas ay hindi naman nakakaapekto sa malaking larawan ng isang dakilang dukado na tinitirhan ng milyon-milyong tao. Sinubukan ng patriarka na hanapin siya, ngunit hindi siya natagpuan. Hindi sinabi ni Robin kaninuman ang tungkol sa kanyang destinasyon, kaya walang nagtangkang maghanap sa kanya sa labas ng lugar ng mga halimaw. Kahit na may nagtangkang maghanap, hindi rin siya makikita sa maliit na kuweba sa ganoong kalawak na lugar. Sa huli, napabuntong hininga si Patriarka Brian at sinubukang kalimutan ang magandang pangarap na minsan ay ipininta niya para sa pamilya, ang batang ito ay kasing tanga ng kanyang katalinuhan. Samantala, ang kanyang ama ay pinilit ang pamilya na taasan ang kanyang allowance upang madagdagan ang kanyang kontribusyon at magdala ng mas maraming henyo sa mundo, at nakamit niya ang gusto niya alternasyon. Ang ina lamang ni Robin ang tunay na nalungkot sa kanyang pagkawala, ngunit inaliw niya ang sarili sa paniniwalang nasa mas mabuting lugar na ngayon ang anak at ginagawa ang anumang nais nito. Tanging ang kanyang nag-iisang kaibigan, o mas tumpak na sabihing ang taong nakakasama niya paminsan-minsan, si Billy Burton, ang nanatili ng ilang sandali na nakatingin sa kalsadang nilisan ng kanyang kaibigan. Nanatili siya ng ganito ng ilang linggo hanggang sa huling pagkakataon na pinisil niya ng mahigpit ang kanyang kamao, kinagat ang ngipin, at lumakad palayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, ngunit ang binatang ito ay tila gumawa ng isang kapalarang desisyon. Gitling-gitling-gitling. 10 taon ang lumipas na parang isang kisap mata. Nananatili pa rin si Robin sa harap ng parehong kuweba, ngunit nagbago na ang kanyang kapaligiran. Nababalutan na ito ng mga balat ng mga halimaw na kanyang napatay habang ang kanilang mga ulo ay nakasabit bilang dekorasyon sa dingding. Siya mismo ay nagkaroon ng makapal na balbas sa kanyang mukha. Sa panahong ito, wala pa ring napapamahalaang ganap si Robin, nananatiling hindi malinaw ang kanyang patutunguhan. Wala siyang natuklasang ebidensya ng anumang bagong landas sa unang taon ng kanyang pagmumuni-muni. Sa huli, napagtanto niyang ang basta na lamang pag-upo at pagmumuni-muni ay isang patay na dulo. Kaya't nagpasya siyang subukan ng iba't ibang mga maliit na batas hanggang sa makakita siya ng karapat-dapat pagtuunan. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang ilang teorya at nalalaman ang ilang katotohanan tungkol sa higit sa isang hindi pa natutuklasang maliit na makalangit na batas. Kalakip ng kanyang mahigpit na kalagayan sa nakalipas na dekada, naging mas malakas at may karanasan siya. Hindi na lamang siya isang sisidla ng enerhiya gaya noon, ang kasalukuyan niyang lakas ay higit pa sa hangganan ng ikasampung antas. Kabanata 6. Lumipas muli ang 6 na taon, ngayon ay mas matagal na siyang nanirahan dito kaysa sa oras na ginugol niya kasama ang pamilyang Burton. Ngayon, sa edad na 30, maliban sa makapal niyang balbas at maliit na peklat sa itaas ng kanyang kilay, mukha pa rin siyang kasing bata ng dati, tanging ang huwad niyang ngiti na wala na, napalitan ng malamig at parang patay na ekspresyon. Bihira na lamang magbago ang kanyang mukha, ang katawan niya ay pamayat, ang mga damit niya ay maalikabok at puno ng mantsa ng dugo mula ulo hanggang paa, ngunit hindi man lang niya ito nililinis habang nakaupo sa isang mesa sa isang restaurant. Oo, isang restaurant. Kahit sanay siya sa kalungkutan mula pagkasilang, nakikita pa rin niya noon ang mga tao at nakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit nang maranasan niya ang tunay na pag-iisa ng higit sa isang dekada, lubos itong nakaapekto sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, hindi na niya kinaya ang paulit-ulit na siklo ng kanyang buhay at nagsimulang maglakad-lakad paminsan-minsan sa mga kalapit na nayon tuwing matapos ang ilang buwan ng pagmumuni-muni. Hindi siya nag-alala na baka may makakilala sa kanya. Sa kanyang sira-sirang damit at makapal na balbas, wala siyang pinagkaiba sa isang mahirap na mangangaso.
Nagsimula siyang magbalat ng mga halimaw na nahuhuli niya upang ipagbili ang mga balat sa pinakamalapit na nayon kapalit ng pera, saka bumibili ng asin para magkaroon ng lasa ang inihaw na karne na nakakasawa na sa kanya. At madalas siyang umupo sa mga kapihan o restoran para makinig lang sa mga tinig ng tao na kanyang kinasasabakan, at ngayon ay isa sa mga araw na iyon. Habang nakaupo siya, isang matandang lalaki ang lumapit at umupo sa kanyang tabi. Eto ka na naman, mangangasumulto. Ngayon ka lang ulit, haha. Maganda ba ang huli mo? Ito ang may-ari ng tindahan na bumibili ng mga balat mula kay Robin kada ilang buwan. Sa paulit-ulit na pagkikita, nakilala niya si Robin at matiyagang hinihintay ang pagbabalik nito. Gustong-gusto niya ang mangangasong multo. Sa tuwing dumarating si Robin, palagi siyang nagdadala ng napakaraming balat at lamang loob ng mga halimaw na higit sa 8, mga halimaw na bihirang makita at mas bihirang may mangangaso na sapat ang lakas para patayin sila. Iniwan ko na ang mga balat sa tindahan mo at kinuha ko na rin ang bayad mula sa anak mo, sabi ni Robin sa paos na tinig, na para bang matagal nang hindi niya ginamit ang kanyang lalamunan. Haha, mabuti. Hoy, hindi ka ba magpapahinga muna? Balak mo bang mangaso habang buhay? Dapat ay magpahinga ka kahit ilang araw. Hindi, may napagpasyahan ako, at kailangan ko itong gawin, anuman ang halaga. Napabuntong hininga si Robin habang nakatingin sa tasa ng kape sa kanyang kamay. At ano namang masama kung bukas mo na lang tapusin, o makalawa? Ilang taon ka nang nangangaso at hindi pa kita nakitang tunay na nagpahinga. Baka bumigay ang katawan mo kung lagi kang nasa tensyon, at mawawalan ako ng supply. Pakinggan mo ako, isa ka sa pinakamahalagang supplier ko at nag-aalala ako sa kalusugan mo. Ano kaya kung ako na ang bahala ngayong araw? Hayaan mong alagaan kita kahit isang araw lang, tapos gawin mo ulit ang gusto mo. Sabi ng matanda. Handa na sanang tumanggi si Robin, pero naalala niyang pagkatapos ng kape, babalik na naman siya sa kanyang kuweba para umupo at magmuni-muni ng ilang buwan, at gigising lamang para mangaso ng mga halimaw. Ayaw niya nun. Itinaas niya ang ulo at mahina niyang sinabi, sige, kung isang araw lang. Hahaha, yan ang gusto kong marinig. Halika na. Tagapamahala, sagot ko ang pagkain at inumin ng lalaking ito. Hinayla ng matanda ang kamay ni Robin at isinama siya. Makalipas ang ilang sandali, lumapit sila sa isang napakalaking gusaling mag-araang dekorasyon, at sa pinto ay nakatayo ang ilang babae sa mahahalay na kasuotan, na nakangiti sa bawat pumapasok. Nang makita ito, napalawak ang mata ni Robin. Buwisit, brothel ang punta ng matandang ito. Sandali niyang naisip na bumalik, ngunit sa huli nagpasya siyang sumama na lang. Isang araw lang naman, ano bang mangyayari? Ipinagpasa Diyos niya ang sarili sa matanda at hinayaang ito ang pumili ng gagawin nila para sa gabi, dahil iyon ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang bahay aliwan, at iyon ang pinakamagandang gabi sa buong buhay ni Robin. Sayawan, kantahan, inuman, at tawanan ang nagpalimot sa kanya ng bigat ng kanyang mga pasanin. Sa pagtatapos ng gabi, inalok siya ng matanda ng isa sa mga babae para makasama niya sa gabi. Ang babaeng ito ang pinakamahal dito at bihirang piliin ng iba. Ako na ang gagastos, ikaw na lang ang bahala, haha. Siguro hindi naman masamang maranasan ito, 30 na ako. Ang mga kaedad ko noon ginagawa na ito sa edad na 12, isang saglit na pag-iisip, at pumayag siya. Kasama ang babae, pumasok siya sa isang silid. Gitling-gitling-gitling. Lumipas ang 5 taon pa. Mahigit kalahati nito'y ginugol ni Robin sa kalapit na nayon. Minsan isang gabi lang matapos magmuni-muni ng 2 buwan, bumalik na siya agad. Sa susunod, 1 buwan lang, pagkatapos ay kada 2 linggo na lamang. Mula sa asin at mga pang-araw-araw na pangangailangan, ang mga pangunahing binibili niya ngayon ay alak at oras kasama ang mga babae sa bahay aliwan. Hindi nagtagal, naging isa siya sa pinakamahalagang customer nila, at para mas lalo siyang magustuhan ng mga babae, nag-ahit siya ng balbas, bumili ng bagong damit, at iba't ibang pabango. Dumating sa puntong halos tumira na siya sa nayon, at lumalabas na lamang para mangaso upang kumita ng sapat na pera para sa kanyang bagong pamumuhay.
Isang tipikal na gabi sa tavern kasama ang kanyang kasamang si Rita, habang sila'y nagtatawanan at nagiinuman, tinanong siya nito habang nakahiga sa hubad niyang dibdib. Panginoon Rob, ang gwapo at marangal mo, totoo bang mangangaso ka lang? Bakit hindi mo sabihin sa munting alipin na ito kung sino ka talaga? Hahaha, magaling ka talagang tumingin. Ako ang anak ng Bu, ako ay, ako. Unti-unting nagbago ang anyo ni Robin habang nagsasalita, hanggang sa maging pangit ang kanyang mukha. Itinulak niya si Rita palayo at tumalon sa bintana, mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kuweba. Gitling gitling gitling. Alternasyon. Pagdating niya sa bungad ng kuweba, tumingin siya sa loob ng matagal, saka tumingala sa langit, sumigaw ng malakas, at lumuhod habang nakataas ang kanyang mga kamay. Ano ba itong ginagawa ko? Ano ba ang ginagawa ko? Kung gusto ko lang ng ganitong kababawan, nanatili na lang sana akong henyo ng pamilyang Burton. Nakamtan ko na sana ang pinakamagagandang babae at pinakamahal na alak sa mundo. Bakit ka nandito, Robin? Para maging alamat. Para baguhin ang mundo. Ni sarili kong mga gawain hindi ko makontrol. Sigaw niya habang pinupukpok ang lupa hanggang damyugo ang kanyang mga kamao. Sa huling 5 taon, ilang katotohanan lang ang nalaman ko tungkol sa isang maliit na batas ng langit, isang batas lang. 21 taon na mula nang magpasya ako at hindi ko pa rin alam kung anong landas ang tatahakin, tapos iniwan ko ang ambisyon ko para lang laruin ang dibdib ni Rita. Ano bang naidulot nun sa akin? Isumpa ako, sa pagtaas ng kanyang tinig, nang inag sa takot ang mga halimaw sa paligid. Ang maltong kumikitil sa kanila paminsan-minsan ay matagal nang naging bangungot nila, at ang kanyang galit ay masamang senyales. Teka lang, ilang katotohanan, mga katotohanan. Biglang, kumalma si Robin, tumayo mula sa pagkakaluhod, at agad na umupo sa posisyong pamimantakasi. Hindi siya inistorbo ng dugong dumadaloy mula sa kanyang kamay, habang tuluyan siyang nalublab sa pag-iisip. Kabanata 7. Sa loob ng 21 taon, abala siya sa pagbubunyag ng ilang simpleng katotohanan tungkol sa bawat maliit na batas ng langit na kanyang natuklasan, ngunit hindi niya kailanman sinubukang ituon ang sarili sa iisang maliit na batas, kung hindi ay sanay na kontrol na niya iyon. Sa ngayon, nakabunyag na siya ng ilang katotohanan at mahahalagang detalye tungkol sa halos 18 maliit na batas. Nais niyang subukan ang paggamit ng isa sa mga iyon bilang tulay patungo sa mas malaking batas sa parehong landas, ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Sa tuwing pakiramdam niya ay wala na itong patutunguhan, maghahanap siya ng panibagong maliit na batas ng langit, baka sakaling swertehin siya at matagpuan ang kanyang hinahanap. Ngunit ang kanyang biglaang pagsabog ng kamalayan kamakailan ay nagtulak sa kanya na mag-isip sa direksyong hindi pa niya nasusubukan noon. Ang mga katotohanan, naroon sa lahat ng dako. Nagkakaiba-iba man ang paraan upang marating at buuin ang mga ito, ngunit sa huli, lahat ay may kanya-kanyang katotohanan. Hindi ba't maaari ring ituring ito bilang isang landas ng langit? Nang iniukol niya ang kanyang isipan sa ideyang iyon, natakot siya. Bawat landas ng langit ay naglalaman ng walang katapusang maliit na mga batas, ngunit ang mga batas na iyon ay dapat na nakikita, nahahawakan, o nadarama upang masuri, mapag-aralan, at maunawaan upang makalikha ng mga teknik na maaaring gamitin ng iba. Maaari bang maging isang landas ng langit ang mismong katotohanan? At kung sakaling ito'y tunay ngang isang landas at may malaking o kahit maliit na batas na maaari niyang magamit, hindi ba't kakilakilabot iyon? Hindi ba't mangangahulugan iyon na maaari kong gamitin ang batas na ito upang matuklasan ang katotohanan ng iba't ibang bagay, marahil maging ang katotohanan ng mundo mismo? Nang maisip niya ito, iminulat ni Robin ang kanyang mga mata at sumigaw. Ito na yun. Oo, iyon ang kanyang layunin mula pa noong simula, ang makahanap ng kakaibang landas na magpapaalala ng kanyang pangalan sa kasaysayan at magbubukas ng daan para sa mga susunod na henerasyon, na magbibigay saysay sa kanyang buhay. Mabilis siyang bumalik sa kanyang posisyong meditatable matapos kumalma, at nagsimulang gumawa ng plano kung paano mabubunyag ang tungkol sa landas ng katotohanan at kung paano ito mahuhubog at malilinang.
Ngunit makalipas ang 2 araw, wala pa rin siyang natuklasan. Ito ang parehong suliranin na hinarap ng mga pantas noon nang subukan nilang aralin ang landas ng espasyo o ng pangunahing kaguluhan, wala silang konkretong bagay na masasandalan. Hindi ito tulad ng landas ng tubig, apoy, at iba pa. Ang espasyo, pangunahing kaguluhan, katotohanan, at katulad nito'y umiiral lamang sa mga teorya. Muli siyang kumalma at nag-isip. Paano ko ba unang naisip ang tungkol sa landas ng katotohanan? Ito ang magiging simula ng PC. Paano nga ba niya natuklasan ang pag-iral ng batas? Sa pamamagitan ng pagbubunyag at pag-aaral ng mga katotohanan mula sa 18 maliit na batas. Dapat ba niyang ipagpatuloy ang walang katapusang pag-aaral ng mga maliit na batas hanggang sa may matagpuan? Wala nang atrasan ngayon, hahanapin ko ang katotohanan habang buhay. Hayaan na ang kapalaran ang magtakda ng lahat. Nagpasya siya, iminulat ang kanyang mga mata, at muling naghanap ng panibagong maliit na batas sa kanyang paligid. Gitling gitling gitling. Lumipas ang mga araw ng mabilis. Makalipas ang 60 taon, sa isang kisap mata, si Robin ay 70 taong gulang na. Iniwan ng panahon ang bakas sa kanya. Kalahati ng kanyang buhok ay pumuti at may mga kulubot na ang kanyang mukha. Ayon sa kanyang kagustuhan, inahit niya ang kanyang balbas at iniwan na lamang ang makapal na bigot. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging singlalim ng sansinukob, at ang kanyang mga kilos ay tila perpekto, mistulang isang ilusyon. Sa panahong iyon, inialay ni Robin ang sarili sa pag-aaral ng mga maliit na batas, at umabot sa 76 bago at hindi pa natutuklasang maliit na batas ang kanyang nalaman. Karaniwan, kapag natuklasan niya ang isang batas, tinitingnan niya itong mabuti upang malaman ang mga katotohanan tungkol sa pag-iral nito, tungkulin, at mga susi para mas madaling masaliksik sa hinaharap. Itinatala niya ang lahat ng kanyang natuklasan sa mga pergamino, bago itapon ang mga ito sa loob ng kuweba, na ngayoy tila isang maliit na laboratorio na puno ng mga pergamino at amoy ng tinta, imbes na mga balat ng hayop at amoy ng alak at dugo. Ang kanyang layunin ay ang landas ng katotohanan, kaya't hindi niya ginamit ang mga impormasyong iyon upang lubos na maunawaan ang mga maliit na batas. Nais lamang niyang magkaroon ng pangkalahatang ideya tungkol sa mas marami hanggat maaari upang makalapit sa kanyang mithiin. Ngunit 3 beses niyang nilabag ang patakarang iyon, dahil nagawa niyang ganap na mapangibabawan ang 3 maliit na batas na dati hindi natutuklasan. Isa, maliit na batas ng patayong likido sa pagmamasid kung paanong kumukuha ng pagkain at tubig ang mga halaman mula sa lupa, natuklasan niya ang ugnayan ng paglago ng halaman at ang pamamahagi ng tubig at sustansya. Kaya't pinangibabawan niya ito at ginamit sa kanyang sariling hardin sa paanan ng bundok, na nagbibigay sa kanya ng gulay at prutas. Kung malalaman ng iba na ang ganitong hardin ay umiiral, baka hindi nakayanin at magpakamatay sila sa inggit. 2. Maliit na batas ng singaw sa hangin gamit ito, nakukuha niya ang tubig mula sa paligid, kaya't hindi na niya kailangang pumunta pa sa ilog upang kumuha ng inumin, panligo, at pagluluto. Sa isang kumpas lang ng kamay, nakakalikha siya ng maliit na ulap na uulan saan man niya naisin. 3. Maliit na batas ng pagdaloy ng dugo kaya nitong pabilisin ang agos ng dugo patungo sa kanyang ulo, at dahil dito ay mas mahaba ang kanyang mga oras na gising at alerto kumpara sa karaniwang tao sa kanyang antas. Sa karaniwan, sapat na ang isang maliit na batas upang makalikha ng haligi para sa antas na 11, ngunit nanatili si Robin sa antas na 10 dahil hindi niya ginamit ang mga iyon para sa pag-angat. Ang mga batas na ito ay tila payak, ngunit sino ang makakatuklas sa kanila? Ang mga pantas ay palaging mas interesado sa mga batas na makakapagpalakas ng kanilang sarili at ng kanilang mga pamilya. Sino ba naman ang mag-uukol ng ilang dekada para mag-aral ng mababaw na mga batas? Ngunit para sa mga magsasaka, manero, at iba pang ordinaryong tao na tunay na nangangailangan ng ganitong mga batas, imposibleng magkaroon sila ng pagkakataong magsaliksik ng alinman dito. At para sa mga henyo tulad ni Robin, ang natural na pagpipilian nila ay ang aralin ang mga naitalang teknik upang mabilis na lumakas. Sino pa ba ang may lakas ng loob na sayangin ang kanyang buhay tulad nito?
Sa loob ng 60 taon, hindi na siya palaging nakakulong sa kuweba tulad ng una niyang ginawa. Paminsan-minsan, bumababa siya sa nayon upang magbenta ng balat ng hayop at bumili ng asin, pergamino, tinta, at iba pang kailangan, at paminsan-minsan ay binibigyan ang sarili ng gantimpala sa brothel tuwing bagong taon. Kilala siya sa nayon bilang si Ghost Hunter Rob, at itinuturing na isa sa kanila. Tuwing bumibisita, laging may nakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa isang bisita noong siya'y 68 taong gulang pa lamang, nabanggit ng isang tao na dumalo siya sa isang libing ng pamilyang Burton sa lungsod ng Jura. Habang ikinukwento ang karangyan ng mga libing ng mayayaman, biglang napatigil si Robin, at nalaman niyang ang namatay ay ang kanyang ina. Matagal siyang natahimik, saka lamang bumantong hininga, nagpaalam ng maayos, at naglakbay patungong Jura. Hindi nagtagal, nakapasok siya sa lungsod nang nakatago ang mukha. Una niyang inalam ang kalagayan ng kanyang ina bago mamatay. Nalaman niya na ito'y nagkaroon pa ng 2 anak, isang lalaki at isang babae, at namatay sa katandaan, walang kaina-hinala. Huminga siya ng maluwag. Kahit hindi naging masaya ang buhay ng kanyang ina, namatay naman itong payapa sa sariling higaan na may mga anak sa kanyang tabi. Dinalaw niya ang kanyang libingan. Hindi espesyal ang kanyang ina kaya inilibing lamang ito sa payak at walang bantay na lugar. Tahimik siyang naupo sa harap ng lapida, kung gaano katagal, walang nakakaalam. Sa huli, lumuhad siya sa 2 tuhod at mahina niyang sinabi. Patawarin mo ako, ina. Mula simula hanggang wakas, ni isang patak ng luha ay hindi bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumindig siya, lumingon, at umalis, sapagkat marami pa siyang kailangang gawin sa kanyang maliit na kuweba. Kabanata 8. Lumipas ang mga taon na parang isang kisap mata. Si Robin ay 120 taong gulang na ngayon, ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang mukha ay puno na ng kulubot, ngunit matibay pa rin ang kanyang katawan at matalim pa rin ang kanyang mga mata. Kamakailan ay nakamit niya ang ilang tagumpay sa landas ng katotohanan, na nagbigay daan upang mas maging maayos ang kanyang trabaho. Sa panahong ito, umabot na sa 131 ang bilang ng mga pangalawang batas na kanyang natuklasan, at nakabisado rin niya ang unang antas ng ilang maliliit na makalangit na batas. Mabilis na tumaas ang kanyang tagumpay sa pagtuklas ng mga batas at paghahayag ng kanilang katotohanan, dahilan upang makasiguro si Robin na nasa tamang landas siya. Pagkatapos magsulat ng ilang tala sa isang pergamino, napabuntong hininga siya at iniunat ang kanyang katawan bago lumabas ng kuweba. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad gaya ng nakagawian tuwing ilang araw. Sa bawat hakbang, umalangaw-ngaw ang mga tinig ng mga hayop at ibon sa buong lambak. Alam nilang nagsimulang gumalaw ang anino ng kamatayan. Para sa kanila, ito'y isang sistema ng babala. Mga hayop na hindi kailanman nagkaisa noon ay napilitang magtulungan para makatakas sa kanyang mga kuko. Tumigil kayo. Gusto kong kumain ng karne ng blood peacock ngayon, kaya umalis na ang lahat bago ko baguhin ang isip ko. Hoy ikaw, nasaan ang mga blood peacock? Sigaw ni Robin habang tinuturo ang isang royal gorilla malapit sa kanya. Nataranta ang gorilla at itinuro ang isang direksyon. Biglang tumahimik ang lahat ng hayop, nakahinga ng maluwag na nakaligtas sila ngayong araw. Maliban sa isang blood peacock na umiyak ng marahas, tila minumura ang gorilla bago lumipad palayo. Ang gorilla naman ay nagkunwaring walang alam at nagsimulang sumipol. Napatawa si Robin at nagsimulang humabol sa blood peacock. Kahit siya'y matanda na at nasa ika-10 antas pa lang, wala pang kabataang mas mababa sa ika-13 antas ang makakahabol sa kanya, salamat sa dami ng batas na kanyang natuklasan at nakabisado. Hinabol niya ang level 10 blood peacock hanggang malapit sa hangganan ng panlabas na sona ng mga halimaw, nang bigla niyang marinig ang iyak ng isang sanggol, mga 100 metro ang layo. Malapit na tayo sa hangganan pero bawal pa ring lugar ito. Anong ginagawa ng isang sanggol dito? Hindi yun ang unang beses na nakatagpo siya ng tao. Sa paglipas ng mga taon, nakapagsalba na siya ng mga mangangaso at nagturo sa mga kabataang manlalakbay, pero iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng iyak ng isang sanggol. Huminto si Robin sa isang
puno at minasdan ng pinagmumulan ng iyak. Doon niya nakita ang isang babae, may dalang basket na may sanggol, at dahan-daang inilapag ito sa ilalim ng isang malaking puno. Panipi tuldok tuldok tuldok. Patawarin mo ako anak, alam kong krimen ito laban sa iyo pero hiniwalayan ako ng iyong ama at hindi kita kayang palakihin mag-isa, ang tanging paraan ko ay iwan ka at maghanap ng ibang asawa. Patawad, patawad. Umiiyak ang babae ng ilang minuto bago tumakbo patungo sa hangganan. Sandaling sumiklab ang puot sa mga mata ni Robin ngunit agad niya itong pinigil. Batid niyang napakahirap ng buhay ng mga mortal, kahit may pera ang babae, hindi niya kayang protektahan ang bata hanggang paglaki. Malamang ay magiging alipin lang ito. Kaya para sa kanya, ang pagpapakain dito sa mga halimaw ay tila mas praktikal. Ngunit habang iniisip niya iyon, dumating ang isang dambuhalang baboy ramo na may pulang mata, papalapit sa sanggol. Sanay si Robin sa dugo at kalupitan ng mundo, pero hindi niya kayang panoorin ito. Lumayas ka rito, baboy na mataba. Ang karne na yan ay akin. Nang marinig ng baboy ramo ang tinig ng tinaguriang anino ng kamatayan, agad itong tumakbo palayo. Lumapit si Robin sa sanggol at binuhat ito, isang batang lalaki. Mukhang kailangan ko ng tagalinis ng kuweba. Mas mahaba ang oras ko sa pananaliksik. Alam niyang hindi iyon ang tunay niyang nararamdaman. Tila kinaawaan ako ng langit sa aking kalungkutan at ipinadala ang batang ito upang samahan ako sa aking huling mga araw. Gitling gitling gitling. Muling lumipas ang 10 taon. Si Robin ay 130 taong gulang na ngayon at papalapit na sa kanyang huling hininga. Mas mahaba at mas maputi ang kanyang balbas at unti-unti nang yumuyuko ang kanyang likod. Ngunit ang bilis ng pagtuklas at pagsusuri ng mga batas ay lalo pang bumilis. Sa loob ng 10 taon, higit sa 50 batas ang kanyang natuklasan at 3 ang kanyang nakabisado. Ito ang bunga ng kanyang tagumpay sa landas ng katotohanan, kahit na nananatiling may harang na hindi niya malampasan. Ngunit tanggap na niya ang kanyang kapalaran, ang kanyang mga sulat at pagtuklas ay magiging pamana sa sangkatauhan, upang alalahanin ang kanyang pangalan. At ang tungkulin ng pamamahagi ng mga pergaminong iyon ay ipinagkatiwala niya kay Caesar, ang batang 10 taong gulang na ngayon nasa ika-6 na antas na ng Energy Foundation. Nakatayo ito sa tabi ng mesa ni Robin sa loob ng kuweba. Sok, anong ginagawa mo rito, bata? Hindi ba sinabi kong hulihin mo ang red-eyed snake? Tanong ni Robin. Nasa labas na, ama, tugon ni Caesar. Balatan mo ng maayos, ayokong may hiwas sa balat o bababa ang halaga. Tapos na rin po, ngumiti si Caesar at taas noong nagmalaki. Pinagmasdan siya ni Robin, na pabuntong hininga at hinaplos ang ulo nito. Hindi alam ng bata ang kahulugan ng pagkabata. Sa murang edad, lumaki siya sa kuweba na napapaligiran ng mga halimaw. Tinuruan siya ni Robin ng martial arts mula pa nang siya'y 2 taong gulang. Unti-unti niyang ibinuhos sa kanya ang lahat ng kaalaman na naipon sa mahigit 1 siglo. Kabilang dito ang batas na nagpapatalino sa kanya, isa pa na nagpapabilis ng pagsipsip ng enerhiya, at kahit isang teknik na mula sa pinakamalakas na maliit na makalangit na batas ng apoy, kaya naging isang maliit na halimaw si Caesar. Kahit si Robin na ipinanganak na henyo ay hindi ganito kalakas sa edad niya. Nakatulong din sa kanyang pagpapalaki ang kapangyarihan ng ama niya. Inutusan ni Robin ang lahat ng hayop sa kagubatan na huwag atakihin si Caesar maliban na lamang kung kapantay niya sa antas, kaya't malaya itong nakapamuhay. Habang masiglang ikinukwento ni Caesar kung paano niya pinatumba ang kanyang dambuhalang huli, kamakaway pa ng kanyang maliliit na kamay, kunwari nagugulat si Robin at minsan ay malakas na tumatawa. Tunay niyang minahal ang batang ito, ngunit sa edad niyang 130, nakatakda na siyang iwanan ito sa lalong madaling panahon. Kabanata 9. Muling lumipas ang 10 taon na parang isang kisap mata. Si Robin ngayon ay nakakalakad na lamang gamit ang tungkod. Halos nakapikit na ang kanyang mga mata sa dami ng kulubot, at ang kanyang puting balbas ay umabot na hanggang tuhod. Mukha na siyang mamamatay anumang oras. Habang siya ay natutulog sa tanghali, may boses na narinig mula sa malayo. Tatay, andito na ako.
Nagulat si matandang Robin at napamura. Buwisit, ba't di ka nalang mamatay? Hehe, alam kong hindi mo naman talaga ibig sabihin yan. Hindi ako mamamatay bago ikaw, sagot ni Caesar habang nakangiti at pumasok sa kuweba para umupo sa tabi ni Robin. Si Caesar ngayon ay halos 20 taong gulang na at nasa antas 13. 4 na taon na ang nakalipas mula nang ginamit niya ang isa sa pinakamalakas na minor laws ng landas ng apoy na natuklasan ni Robin upang maitayo ang mga haligi ng domain sa ibabaw ng ika-10 antas. At dahil ang batas ay diretsyong nailipat sa kanya mula sa pinagmulan, nakatanggap siya ng dalisay na kaalaman at tagubilin, mas malakas kumpara sa mga kapantay niya. Ngunit wala siyang makitang mapagpraktisa ng kanyang bagong kapangyarihan, kaya't nagpasya siyang pumunta sa loob ng sona ng mga halimaw, kung saan may mga nilalang na umaabot hanggang antas 20. Sa kanyang bagong lakas at sa mga madugong laban na araw-araw niyang hinaharap doon, nakalikha si Caesar ng mabigat na aurang nakamamatay. Isa na siyang tunay na mandirigmang dapat katakutan, kabuuang kabaligtaran ng kanyang ama, na nanatili na lamang sa panlabas na rehiyon upang hindi maistorbo ang kanyang pananaliksik. Sanay na si Caesar sa ganoong uri ng pamumuhay, pupunta siya sa loob ng sona ng halimaw, mananatili roon ng halos 1 buwan, babalik na may dalang mga balat at halamang mahalaga, titingnan kung may kailangan ang kanyang ama, pagkatapos ay magbebenta at bibili ng mga bagong kasulatan at mga gamit. Ubo, umalis ka nga sa harapan ko, hayop ka. Matutulog pa ako. Marami pa akong dapat tapusin sa aking pananaliksik pagkagising ko, sabi ni Robin habang tinatakpan muli ang sarili ng kumot. Pananaliksik na naman. Tatay, isa kang walang kapantay na henyo, kaya mong umakyat sa antas 11 anumang oras at palawigan ang iyong buhay. Bakit ka ang tigas ng ulo? Mas mahalaga ang mabuhay kaysa sa lahat. Inis na sagot ni Caesar. Hindi na ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng ganitong pag-uusap. Sa bawat taon na lumilipas, lalo lamang lumalala ang kalagayan ng kanyang ama at lalo siyang napapalapit sa kamatayan. Tahimik si Robin ng ilang minuto, hanggang inakala ni Caesar na nakatulog na ito, nang biglang marinig niya. Ang mabuhay, baka iyan ang pinakamahalaga para sa iyo, pero wala na akong dahilan para mabuhay. Wala na akong ibang pagnanasa kundi ang landas ng katotohanan na pinaglaanan ko ng buong buhay ko. Kung hindi ko ito makakamit, mas mabuting mamatay na lang ako. Mabuhay ka para sa akin. Ako lang ang pamilya mo, hindi ba sapat na dahilan yun? Umiiyak na sigaw ni Caesar. Lumayas ka. Hindi ka nga totoong anak ko, sabay bato ni Robin ng aklat sa kanya. Buwisit ka. Alam kong hindi mo ako ipinanganak pero ama pa rin kita, hindi mo na may aalis yan sa akin. Sigaw ni Caesar habang hinayaan niyang tumama sa noo niya ang libro. Panipi tuldok. Malaki ka na. Naibigay ko na sayo lahat ng karanasan ko at iiwan ko sayo itong kayamanang puno ng mga kasulatan. Kung ibebenta mo ng tama, magkakaroon ka ng sapat na kayamanan at lupain upang maitayo ang sarili mong kaharian. Hindi ba sapat yun? Humanap ka ng mabuting asawa, bumuo ka ng sariling pamilya, kalimutan mo na ang matandang ito, mahinang sabi ni Robin. Panipi tuldok. Kahit ano. Pa yun, hindi yun papalit sayo, bulong ni Caesar habang ibinabalik ang aklat sa tabi ng kanyang ama, saka lumabas ng kuweba. Pagkaraan ng 10 minutong katahimikan. Shock alternasyon mga binata ngayon, ang iiyakan. Pero malinaw na umiiyak din ang nagsalita. Hindi alam ni Robin kung umiiyak siya para sa kanyang buhay na ginugol sa mga bagay na para sa iba, o para sa kaysa-isa niyang anak na hindi niya naman tunay, ngunit ramdam pa rin niya ang sakit sa pag-iisip na iiwan niya ito. Gitling. Makalipas ang 4 na taon. Si Robin ay 144 na taong gulang na at hindi na makatayo nang walang tulong ni Caesar. Nagpasya si Caesar na itigil ang kanyang mga paglalakbay papunta sa loob ng sona ng halimaw upang maalagaan ang kanyang ama sa mga huling taon nito. Naging simple at mainit ang kanilang buhay, si Caesar ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan, habang si Robin naman ay nakahiga at nagmumuni-muni, nagsusulat ng mga tala.
Paminsan-minsan ay ibinabahagi niya kay Caesar ang ilang bagong kaalaman tungkol sa mga batas na lalo pang nagpapalakas at nagpapaunlad sa kanya. Bagamat mas malakas na si Caesar kaysa sa kanyang ama, nakikinig pa rin siya ng buong puso at isinasagawa ang bawat payo. At bawat gabay ng kanyang ama ay laging tama at nagdadala sa kanya ng kakaibang lakas. Ngunit dahil dito, lalo lamang nagagalit si Caesar sa desisyon ng kanyang ama. Nang magsimula siyang maglakbay, higit niyang naunawaan ang kahalagahan ng mga batas at kung gaano kahirap tuklasin ang mga ito. Alam niyang ang ginagawa ng kanyang ama sa maliit na kuwebang iyon ay napakahalaga para sa buong mundo. Nadiskubre ni Robin ang daan-daang minor laws at inirecord ang mga ito kasama ang mga susi upang matapos ang kanilang teknik sa pagsasanay. Kahit hindi niya tuluyang napangasiwaan ang lahat, ang kanyang mga tala ay makababawas ng napakalaking oras para sa mga susunod na mag-aaral. Kayang makabisado ang kanyang mga record at makumplito ang teknik sa loob lamang ng 4 na taon kung kahit karaniwang pantas ang magsisikap. Tinitigan ni Caesar ang kanyang ama habang nagtuturo ito ng bagong batas, may mga luha sa kanyang mga mata. Ang ganitong henyo ay dapat mabuhay. Ang kanyang kamatayan ay isang krimen laban sa buong mundo. Gitling gitling gitling. 2 taon pa ang lumipas. Nakaupo si Robin sa kanyang higaan, gaya ng dati, nagmumuni-muni sa paligid nang bigla niyang maramdaman na tumigil na ang kanyang tibok ng puso. Kudlit tuldok tuldok tuldok. Mukhang dumating na ang oras ko. Ganito pala ang pakiramdam ng kamatayan, isip niya habang unti-unting bumabagal ang kanyang pag-iisip dahil sa paghinto ng daloy ng dugo. Hey! Natuklasan ko ang katotohanan ng daan-daang batas sa buong buhay ko. Nabiasa ako sa 12-dosenang mga ito at nasal-ayan ko pa ang ilan sa mga pangunahing batas. Kung isa lang sa mga iyon ang pinagtuunan ko, baka nakabisado ko na ngayon. Pero kahit lahat ng ito, hindi pa rin sapat upang ganap kung makita ang landas ng katotohanan. Kay saklap ng pinili kong daan. Ang pakiramdam na ito. Baka dapat tawagin ko si Caesar, upang sabihin sa kanya na ang kamatayan ay isa ring landas ng langit. Boom! Biglang tila huminto ang lahat sa paligid ni Robin at isang matinding liwanag ang kumislap sa dulo ng kanyang higaan. Kabanata 10. Mabilis na nagsimulang magtipon ang liwanag sa anyong tao, at habang mas lumino ang hugis ng tao, mas bumagal ang oras sa paligid ni Robin, hanggang sa pati mga insekto ay tumigil sa pagaspas ng kanilang mga pakpak sa ere. Ano ka ba talaga? Tao ka ba talaga? Tanong ng nilalang na anyong tao, litong-lito. Panipi tuldok-tuldok. Biro ba to? Ikaw nga ang biglang sumulpat na parang sinumpang nagsasalitang liwanag at ikaw pa ang nagtatanong kung tao ako. Hoy, kung nandito ka para kunin ang kaluluwa ko, kunin mo na lang at tapusin na natin. Huwag mo akong niloloko. Galit na sigaw ni Robin. Hindi, wala akong balak kunin ang buhay mo, tao rin ako. Nagulat lang ako nang ang landas ng katotohanan ay bumulong sa akin na may isa na namang nakaabot sa unang antas nito, kaya pumunta ako para makita ang bagong kapatid. Pero mas lalo akong nagtaka nang makita ko ang planetang ito. Ikaw, ang mismong pag-iral mo ay imposibleng mangyari. Sabi ng anyong tao na ang mukha'y puno ng pagtataka. Ang pag-iral ko. Hoy, ipaliwanag mo yan agad. Mamamatay na ako, wala akong oras para rito. Mamamatay ka lang kung papayagan ko. Sigurado ka. Tungkol naman sa ibig kong sabihin, kasalukuyan kang nabubuhay sa tinatawag naming isang nagsisimulang planeta, nascent planet, kung saan hindi pa lubos na natutuklasan ang mga batas at mahihina pa ang mga nilalang, habang abala pa ang planeta sa pagsipsip ng enerhiya mula sa walang hanggang kaguluhan upang lumakas at maging handa. Sa estado nito, ang kaya lang gawin ng planeta ay bigyan ng ilang talento ang piling mga nilalang, gaya ng talino, mas malakas na kaluluwa, mas matibay na katawan, at iba pa. Ito'y upang tulungan ang mas maraming nilalang na umabot sa antas 30 hanggang 40, na tinatawag ninyong mga pantas, sages, para makatulong sa pagtuklas ng mas maraming batas at palakasin ang nilikha. Pero ikaw, hindi ka dapat nakakayanan ang landas ng katotohanan.
Ang isang planeta na ang kasaysayan ng paglinang ay wala pang 60,000 taon ay tiyak na hindi pa handa para rito. Kinakailangan pa ng daan-daang libong taon bago magsimulang tuklasin ng mga nilalang ang landas ng katotohanan. Sabihin mo, paano mo to nagawa? Ang sabi ng nilalang na liwanag, halatang halong gulo at kuryosidad. Nanahimik si Robin ng ilang sandali habang sinusubukang lunukan ang mga narinig. Isang nagsisimulang planeta, hindi pa handa, daan-daang libong taon. Ito ba'y isang guni-guni bago mamatay? Pero itinabi niya ang ideyang iyon at nagsimulang ikwento sa anyong liwanag ang kanyang buhay mula pagkasilang hanggang sa sandaling ito. Kahit pa nag-iisa lang siyang nagsasalita, ano ba ang masama kung sariwain niya ang nakaraan sa huling pagkakataon? Hindi ko alam kung maswerte o malas ang planetang ito sa pag-iral mo. Sa halip na kumilos bilang masunurang nilalang at maging pantas, pinaaga mo ang ebolusyon ng planeta ng 10,000 taon, buntong hininga ng nilalang na liwanag. Hehe, patawad kung hindi ako sumunod sa mga patakaran alternasyon pero may halaga ba yun? Ang natira na lang sa akin ay ang mga kasulatang ginawa ko tungkol sa ilang maliliit na batas. Ang batas ng katotohanan ay mamamatay kasabay ko, huminto na ang puso ko, ngumiti si Robin, mukhang kalmado pero sa loob-loob ay puno ng pagkadismaya, dahil ang kanyang mithiin ay abot kamay na ngunit siya'y mamamatay. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka mamamatay hanggat hindi ko pinapahintulutan. Robin, gusto mo ba ng isa pang pagkakataon? Mabagal na tanong ng anyong tao. Isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Kahit pigilan mo pa ang oras hanggang maitatag ko ang aking mga haligi sa landas ng katotohanan, hindi ko tatanggapin. Ayokong mabuhay ng ilang taon pa na nakadepende sa anak ko para tulungan akong umihi. Pero kung kaya mong itigil ang oras hanggang maipasa ko ang landas ng katotohanan sa anak kong si Caesar, malaking pasasalamat ko sa iyo, kalmadong sabi ni Robin. Anak mo, ibig mong sabihin ang batang hinihila ang dambuhalang dugong paboril sa labas. Sige, dadalhin ko siya. Isang iglap, lumitaw si Caesar sa tabi ng kama ng kanyang ama, nakaposisyon na para bang may hinihila, at pagkatapos ay inalis ang paghinto ng oras sa kanya kaya't damaykit ang ulo niya sa pader. Buwisit! Ano ba, natigilan si Caesar nang makita ang anyong liwanag, at pagkatapos ang kanyang ama. Tumingin ang nilalang kay Robin, dinala ko siya hindi para ipasa ang batas, kundi para masaksihan ang ating pag-uusap upang hindi mo na kailangang ipaliwanag pa sa kanya, pakinggan mo, Robin, tinatanggihan kung hayaang mamatay ka. Ang isang tulad mo ay hindi dapat mamatay ng ganito. Bagaman ang planetang ito ay wala sa ilalim ng aking kapangyarihan, babaliin ko ang mga patakaran para sa iyo ngayon, sana maalala mo ako balang araw. Itinaas niya ang kamay at itinuro si Robin. Binalot ng bola ng liwanag si Robin at iniangat. Agad na nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Ang marupok at kupas na katawan ay tumibay, ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagsimulang maglaho. Namangha si Caesar, halos pumutok ang dibdib sa labis na tuwa. Ang kanyang amang nasa bingit ng kamatayan ay muling nagiging malakas at bata. Pagkatapos ng 5 minuto, na tila habang buhay kay Caesar, nawala ang liwanag. Bumagsak si Robin sa kama at sumigaw, hindi naman kailangan yun. Anong ginawa mo sa akin? Tinuro niya ang nilalang, pero nang masulyapan ang kanyang kamay, parehong kamay niya ay naging mga kamay ng kabataan. Nang tumingin siya kay Caesar, nakanganga ito at nanlalaki ang mga mata. Isara mo bibig mo at dalhan mo ako ng salamin. Utos ni Robin. Agad na nagdala ng salamin si Caesar. Inasahan niyang magtatanong ang kanyang ama, pero nanahimik ito ng ilang minuto. Isang luha ang bumagsak. Ito ako noong ako'y bata pa, bulong niya na may pigil na emosyon. Ginamit ng nilalang ang mataas na antas ng batas ng oras at batas ng buhay upang ibalik ang katawan ni Robin sa anyong 12 taong gulang. Nawala ang kanyang cultivation, ngunit nanatili ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, talino, at alaala. Lahat ng batas na kanyang pinag-aralan ay maaari pa ring magamit kapag muli siyang nakalikom ng enerhiya. Magamit mo nawa ang pangalawang pagkakataon. Magkita tayo muli kung itatakda ng kapalaran.
Unti-unting naglaho ang katawan ng liwanag. Sa sandali, bakit ang bilis mong umalis? Pwede mo bang gawin din yun kay Caesar? Sigaw ni Robin. Bata pa siya, nasa 20 anyos, at may katamtamang talento. Bakit mo siya ibabalik sa pagiging bata? Nagulat ang liwanag. Anak ko siya. Ngayon na nakamit ko ang unang antas ng batas ng katotohanan, mas madali ko nang mapapamahalaan ang iba pang batas. Gusto kong bigyan siya ng isang pangunahing batas para maitayo ang kanyang mga haligi. Paano ang isang taong matalino ay sobrang makapal ang mukha? Sa halip na matakot at lumuhad sa harap ko, sinasamantala mo pa ako. Hindi alam ng nilalang kung matatawa o maiinis. Lumuhad. Kalimutan mo na. Ni hindi nga ako lumuhad sa kapalaran. Kung kaya mo, gawin mo na, may utang na naman ako sayo. Mayabang na sabi ni Robin. Napailing na lang ang nilalang at itinuro si Caesar. Binalot din ito ng liwanag. Habang isinasagawa, nagbigay siya ng babala, ito'y hindi pagbuhay muli. Isa lamang itong pagbabalik sa katawan sa isang tiyak na punto ng panahon. Hindi ito perpektong teknik. Isa sa mga depekto nito, ang iyong anak ay obligado ng buuin muli ang kanyang mga haligi gamit ang parehong landas na ginamit niya dati. Ang pangunahing batas ng landas na iyon ang magiging kanyang hangganan. Mayroon palang ganoon. Plano ko sanang ipasa sa kanya ang nalalaman ko tungkol sa katotohanan. Pero ayos lang, hindi rin naman masama ang pangunahing batas ng apoy, sagot ni Robin na may kaunting pagkadismaya. Kung narinig ito ng unang pantas ng Flame Empire, baka bunitin niya ang sarili gamit ang sarili niyang salawal. Maraming salamat po. Sa pagsubaybay, huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinagalog Novela at marami pa reyong kabanatang aabangan.